Ang mga kulog, kidlat at ulan may dalang biyaya. Mga kabute, masarap yan. Pero ingat lang ho ha, kasi meron ding nakalalason. Kasabay ng pagbuhos ng ulan sa Pinukpok, Kalinga, ang siya ring pagsulputan ng isang klase ng kabute na pagkasarap-sarap daw at kung tawagin nila, uong maili. Ang magkakapit-bahay na Freda, Karen, Levi, Josephine, Fredalyn at Lucia, alas 7 pa lang ng umaga, pukpukan na sa paghahanda para akyatin ang masukal at matarik na bulubundukin ng Pinukpok. Sinuyod nila ang bawat sulok ng gubat. Hanggang sa naka-jackpot sila. Sandamakmak na uong maili. Yung ginaganon, doon ka, ganun. Parang nakahanap kami ng maramihan. Sige, gagawan. Nakaka-addict kasi yung kumuha ng mushroom. Kapag marami ang nakita mo, hanggang mo mga kuha. Masarapan magbunot. Grinupo nila ang mga ito. Pag ilagay ko yung mga iguhod sa fresh, madadamage po. Ang nakolekta nilang uong maili na umabot ng 13 kilos, kanilang ibebenta. Bawat pakete na tig-kalahating kilo ang bigat na ibebenta nila sa kalsada ng 100 pesos. Depende po kung maraming makukuha. Umaabot po ng mga 1.8 ganun or 2K. Paghati-hatian po, naming 6. Samantala, ang mga rejected, para hindi masayang, kanila raw iuulam. Masarap daw gawing adobong paksiw. Ang buong maili, iginisa sa bawang at sibuyas. Tinimplahan ng suka at toyo. Wala nang tubig na madami, kaya okay na po siya. Matamis siya. Medyo makunat yung stem. Madulas siya sa bibig. Medyo chewy. Marami naman sa atin, takot tuwing kumukulog at kumikidlat ang mga tiga-Kalubyan sa Leyte, kating-katiraw lumabas. Kasunod kasi ng pagsungit ng panahon, siya namang pagsulputan ng paborito nilang kabute na kung tawagin, ligbos. Yun po yung paniniwala dito ng mga matatanda. Kapag malakas yung ulan, tapos may kulog, may kidlat, may tutubo yun. Lumalabas siya tuwing tag-ulan. Kailangan niya ng mga nabubulok na dahon, nabubulok na sanga, at mga puno. So yun ang kanilang pinaka-basic food. Si Jomar, hindi na itago ang saya sa dami ng ligbos na kanilang pinag-agawan. Nagkagulo dito dahil ang daming Grabe, first time makikita ang ganito kadami. First time po yun, ma'am, na may tumutubo po doon po. Sunod-sunod talaga siya, parang tinatanim po. Kapag tutubo po siya ng mga gabi o di kaya madaling araw, dapat makuha yan, ma'am, umaga. Dahil pagdating yan ng hapon, nalalanta na po yan. Ito na yung nakuha namin. Punong-puno na yung nigo namin ba? Ang paborito niyang luto rito, pinaisan. Ito na yung kuha natin na mga mushroom galing sa wild. Ang mga hinimay niyang ligbos, hinugasan muna. Sunod na inilagay sa dahon ng saging, binudburan ng mga pampalasa at saka ibinalot para ihawin. Patong lang natin dito sa may baga. Yan. Tapos lagyan natin ng apoy sa taas din para maluto yung baba pati yung sa taas. Six minutes, okay na yan, luto na. Kapag nasusunog na yung dahon ng saging. Sarap siya. Yung lasa niya parang talong. Solve na rin po yung pang-ulam. Pagalingan naman daw sa paghahanap ng kabute ang usapan. Malakas daw ang laban ng mga tiga-Cuenca sa Batangas. Ang pag-harvest daw kasi ng kung tawagin naman nila,
kabuting puti, minamanilang daw ni Kapol. Kaya ko po maghanap kung saan po mga looban. Nakita ko po sa dyan mga sibulan po ng kabuti. Nilistahan po ako ng anong pizza po na sibul yun. Tanda ko na po yun. At hindi raw mamumuti ang mata sa pag-harvest nito. Ito po ginagamitan po ng itak. Ganito po lang kinukuha na yan. Nahuhukay pong panagano. Tapos yan, ginaganto lang po yan. Natutuwa na nga lang po maghanap sa umaga para exercise na rin lang po pag-ahikap. Dahil malayo rin po na abot kong pangunguhay ang kabuti. Karamihan sa kanyang kuha, ipinamimigay lang daw niya ng libre. O pare, salamat. Dadali ko lang po, boy. Tropa-tropa lang. Tsaka yun na sila na po nagpapalit sa akin ng magandang biyaya. Sila po nagdadala sa akin ng ibang mga kumbaga isda, ulam na baboy. Pinala, binibigyan nila sa akin. Ito po ating nakuha kabuti po. Sa 5 natin po kinuhanan, ito po ating nakuha ngayon. Ang mga nakolektang kabuti, ginawa niyang sinwam. Perfect daw, pampulutan. Pagtapos po natin tagalan ng putik, ating pong hihimay na ito, tugasan po natin. Sa pagluto ng sinuam, konti lang tubig at saka ito po bawang at luya. Halagyan po natin ng mga paminta at bitsin po yan. Sasawag na po natin ang kabuti. Isang kulo lang po ito, luto na. Manamis-namis po siya na medyo madulas na makunat. Marami pong nutrisyon ang makukuha natin sa mushroom. Una dyan, ang pinakamataas yung protina. Mayroon siyang 9 amino acids na present para dun sa development ng brain, sa blood, sa mga cells. Mataas talaga ang antioxidant ng mushroom. Pinapaganda yung daloy ng dugo natin. Pero nag-iingat pa rin daw siya. Mabuti man kasi sa katawan ang pagkain ng kabuti. Ang iba rito, may lason. Kaya alam ko naman po ang tunay na kabutit yung hindi. Hindi pwede po kayo kung lahat ng kabuting makita nyo. May lason nga po yun. Pag matingkad ang kulay, yung may mga rings, mapait at mapakla at parang namamanhid yung dila mo, 99% poisonous yun. It will affect your kidney, yung heart, na pwedeng ikamatay ng taong kumakain ng mushroom. Pag nakakain ng poisonous mushroom, kailangan sumuka. Kaya diinan natin yung kanyang tiyan para lumabas yung toxins. Hindi lang masarap ipanlaman tiyan ang mga kabuti. Sa kalusugan, ito rin napakabuti. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.